Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga. Kayong lahat na nakikinig ngayon sa online service na ito, welcome po. Sama po kayong lugar ng Pilipinas, sa Luzon man, Visaya o Mindanao, o kaya sa ibang bansa man. Kayo man ay nasa Estados Unidos o sa man lugar sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating gawain. Praise the Lord. Good morning, everyone. This is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it. Dahil hindi limitado si Lord sa lugar o oras o maging sa layo man, gagawa muli ang Panginoon ng mga dakilang mga bagay sa ating mga buhay. So share this online worship service sa ating mga mahal sa buhay, sa ating community, o maging sa ating family, maging sa ating mga kaibigan. Hallelujah. Share this sapagkat may babaguhin, may papalayain, may papagalingin ang Panginoon sa oras na ito. Okay, so ngayon po ay ika-5 or the 5th Sunday of the month. At series break po muna tayo. Purihin ang Panginoon. At samahan niyo ako ngayon sa ating topic, benefits and proofs of hunger for God. Purihin ang Panginoon. Okay, sa anumang bagay, bago magkaroon ng benepisyo at ng proof or pruweba, dapat ay maunawaan, malaman, at ma-develop ito. Ang hunger natin sa Diyos ay dapat ma-develop. So, develop your hunger for God. Alam ba natin na ang pagkagutom ay pangkaraniwan na palatandaan ng mabuting kalusugan? Hunger is usually a sign of good health. Kapag ang isang tao ay nakarecover mula sa sakit, ang unang gusto niya ay kumain. Totoo yan, maging sa spiritual hunger. Kapag meron tayong strong hunger, sa mga bagay sa Diyos, sign yun na malusog tayo spiritually. Isa sa pinaka-importanting susi sa pagpapala at sa presensya ng Diyos ay ang spiritual hunger. Nagdadala rin ito ng malaking tuwa sa Diyos. At take note on this. Ang spiritual hunger ay pinakamahalagang katangian na tinitingnan ng Diyos sa ating mga buhay. The Bible says, "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him." Sabi nga niyan, yung loyal at merong undivided heart. Sabi nga sa ikalawang Kronika, 16 talatang 9, doon sa unang bahagi, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. So ngayon, ano naman ang spiritual hunger? Yung pagkagutom na spiritual. Una, ito ay malaking pagnanais ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Tulad nga ni Moises,
nang sabihin sa kanya ng Diyos na pangungunahan sila ng anghel upang makarating sila sa promised land, doon sa lupang ipinangako ng Diyos. Subalit sinabi ni Moises sa Diyos na hindi siya interesado unless nasasamahan siya mismo ng Diyos. Sapagkat, tandaan natin ito, the presence of God was more important to him than the blessings of God. Sabi sa Exodus 33 verse 15, sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Kay ganda ng kauhawan o kaya ng hunger ni Moises sa presensya ng Diyos, mas pinahalagahan niya yung presensya ng Diyos kaysa sa blessing ng Diyos. Masakit isipin minsan kapag pinagpala na ng Diyos ay mas niyayakap yung pagpapala ng Diyos kaysa yung presensya na nagpala na Diyos. Hallelujah. So, pag nanaisin sa presensya o pag nanais sa presensya at kapangyarihan ng Diyos, pagpapahalaga ng higit sa presensya ng Diyos kesa sa pagpapala. Hallelujah. Ang pangalawa, ito ay pinapahayag o pinahahayag ng ating pagtitiwala sa Diyos. So, ang spiritual hunger or yung hunger for God, ito ay ipinapahayag ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi rin nga ni Moises sa mga Israelita, doon sa Deuteronomio 8 talatang 3, tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi nyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh, sa bibig ng Diyos. Dito, inalaw ng Diyos na maranasan nila ang gutong pisikal so that they would develop a hunger for relationship with Him. Kaya nga minsan ay inaalis ng Panginoon ang ilang bagay na umaabala o gumanggambala sa relasyon natin sa Kanya, para matutunan natin na maging dependent sa Kanya. Okay? Subalit nais ng Diyos sa atin ay magkaroon ng hunger for Him kahit na maranasan natin ang Kanyang pagpapala. Alam niyo, sa panahon ni David, maaring siya ang pinakamayaman at pinagpalang tao noon, nung panahon niya. Pero ang sabi niya, ang sabi po ni David, I am poor and needy. Meron siyang hunger for God pagdating sa blessings. Ito, sa awit 40, talatang 17, ako may mahirap at maraming kailangan, subalit hindi mo kinalilimutan. Ikaw ang tulong ko at tagapagligtas. Hallelujah. So, yun ang spiritual hunger. At ang pangatlo, ano po tong spiritual hunger or hunger for God? Ang pangatlo, ang spiritual hunger ay pinahahayag ng ating pagkakaunawa at pagiging bukas ng ating isip sa banal na Espiritu at sa salita ng Diyos. Kung meron tayong hunger for God, then we will also have a hunger for His Word.
Gugustuhin at mamahalin natin ang pagbabasa ng Bible at ang pagbulay ng kanyang mga salita. Sabi nga ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Purihin ang Panginoon. So, ito yun. Dapat maunawaan natin, ano ba itong spiritual hunger or yung hunger for God? Hallelujah. So, since na ang ating paksa ay benefits and proof of hunger for God. So, let's go to benefits of spiritual hunger. Ano po itong mga benepisyo ng spiritual hunger o yung tinatawag nating hunger for God? Ibig sabihin, yung may spiritual hunger ay yung mga taong gutom. Okay, the hungry people, purihin ang Diyos. So, ano po itong mga benefits? O mga benepisyo? You know, hungry people, ito, number one, hungry people will be satisfied. Will be satisfied. Ang sabi doon sa Psalms 107 verse 9, for He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. For He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Pupunuin ng mga mabubuting bagay yung mga gutom. Hallelujah. Ang sabi ni Jesus, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Yung salita po dito na filled can also mean to be satisfied or fulfilled. You know, hungry people are contented people. Ang gutom ng mga tao ay kontentong tao. Hallelujah. Okay. Sama po natin. Mary, yung kinilalang ina ni Jesus. Ang sabi po doon sa Lucas, that God fills the hungry with good things, but sends the rich away empty. So when we are hungry for God, we always want to receive more from Him. When we are hungry for God, we always want to receive more from Him, for He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. So, ang isang benefits kapag meron kang spiritual hunger, or you have this, or you have developed the hunger for God, ay you will be satisfied. Number two, hungry people will experience the refreshing and the power of the Holy Spirit. Makakaranas sila ng itong mga taong gutom sa spiritual ay they will experience the refreshing, pagpapasigla, at yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Same, dito tayo sa mga talata ng chapter 107 ang awit. Ito ay talata 35 hanggang 38. Ang sabi niya, kahit naman ilang nagagawa niyang matabang lupain, maging batisang sagana sa tubig ang tuyong lupain. Sa lupain iyon, ang mga nagugutom doon, tinadala. Ipinagtatayo ng kanilang lunsod at doon titira. 37, sila'y nagbubukid, nagtatanim sila ng mga ubasan, umaani sila ng saganang bunga sa lupaing tinamnan. Sila'y pinagpalat, lalong pinarami ang kanilang angkan at dumarami rin pati mga baka sa kanilang kawan. Okay, kaya when we hunger for God, we establish a place for the presence of God.
Dahil nananahan siya sa mga nagugutom sa Kanya. Nagkakaroon sila ng intimate relationship with God. Ang sabi nga ni Jesus, "Whoever is thirsty, come unto me and drink, and out of your heart shall flow rivers of living water." Ang merong pagkagutom sa Panginoon Diyos ay siya ay naglalagay o kaya nagkakaroon siya o nag-i-establish, gumagawa siya ng lugar para sa presensya ng Diyos sa kanyang sarili, sapagkat ang Diyos ay nananahan. Ang Panginoon ay nananahan doon sa mga nagugutom sa kanyang presensya. Hallelujah. Hallelujah. So, yun ang pangalawang benefit. Benefit ng hunger, na merong hunger for God. Yung nararanasan po na experience the refreshing and the power of the Holy Spirit. The third one, hungry people will influence others for Jesus. Pinagpapala silang mga nagugutom, yung those who hunger for God, and they multiply greatly. There is a great blessing for those who are hungry for God. They influence others for Christ. At ano ang mangyayari? Ang sabi doon, there is a great blessing for those who are hungry for God. Doon sa talatang 38 ng chapter 107 ng awit, pinagpapala silang mga nagugutom. Hallelujah. So, kung merong great blessing for those who are hungry for God, dahil they influence, ini-impluwensyahan nila ang iba para kay Kristo at nag-grow ang kanilang simbahan. Mag-grow at mag-grow ang church if you influence others for Christ. Hallelujah. So the third benefit, you will influence others for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And yun ang benefit, ang benepisyo ng merong hunger for God. Hallelujah. So sa pangalawa nating bahagi, let's go to proofs of being hungry for God. Pruweba ito ng mga tao na merong hunger for God. What is the first proof? Ang pruweba, una, is we will do anything. We will go everywhere to meet with God. We will do anything. We will go anywhere to meet with God. Alam nyo, ang likas, desperado ang gutom na tao. Gagawin ang lahat, pupunta kahit saan, makakuha lang ng makakain. Ang sabi nga, hunger is one of the strongest motivation of man. Hunger is one of the strongest motivations of a man. Ito yung nag-uudyok o pag-uudyok. Sa ibang, alam nyo, sa ibang lugar, siguro nakikita rin po natin sa ating bansa, pero marami ring lugar, o maraming bansa din, nagtitiis ang mga tao na nakatayo, nakapila, kahit matagal, makatanggap lang ng pagkain. Pumipila, nahihirapan, nabibilad, napapagod, makakuha lang ng pagkain. Alam nyo, parehas din ito kung tayo ay spiritually hungry. Gagawin din ang lahat kahit na magastusan, kahit na mapagod, o kahit na mahirapan, just to meet God. Minsan pa nga, ay nagpe-prayer and fasting.
Yun ay dahil we are hungry sa presensya at sa pagpapala ng Diyos. Kaya yung iba ay dumarayo pa sa malayong lugar. Malaki ang nagiging gastos. Maranasan lang ang move of the Holy Spirit. Kaya ang unang pruweba, ang proof of being hungry for God ay we will do anything. We will go everywhere to meet God. Okay, ang pangalawang pruweba. We love to spend time in God's presence. We love to spend time in God's presence. Hindi mahirap sa atin ang manalangin kapag tayo ay hungry of God. Hindi mahirap sa atin ang magbasa ng Biblia at sumamba sa Diyos kung tayo ay may hungry of God. Nananabik tayo ng bagay sa Panginoon. Kung nararamdaman natin na wala ang hunger natin for God, lumapit tayo sa Panginoon by faith. And our hunger for God will begin to increase. Dahil ang sabi ni James doon sa chapter 4, verse 8, draw near to God, and He will draw near to you. May karugtong sa Psalms 42 verse 7, if we take the first step, God will do the rest and give us the grace to draw near. Hallelujah. So, ang isa pang pruweba doon sa taong spiritually hungry, hunger for God, ay we love to spend time in God's presence. Yan ang pangalawa. Pangatlo, hallelujah. Another proof para sa gutom sa Panginoon spiritually. We have a desire to meet other Christians. Meron tayong pagnanasa, meron tayong pagnanais para makipag-fellowship. We have a desire to meet with other Christians sapagkat mahal natin ang mga kapatiran. Sabi nga ni Juan sa unang Juan, Kabanata 3, talatang 14, ang sabi niya po doon ay, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Okay. Susunod na talata doon, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Malinaw ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, ang mga lumalayo sa fellowship at sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga believers ay mga taong kadalasan ay nawawala ang kanilang hunger for God. Marami tayong naririnig na nagsasabi, I love Jesus, mahal ko si Jesus. I read the Bible, nagbabasa naman ako ng Biblia. Ang isa pa nga, nananalangin ako. I love Jesus, I read my Bible, and I pray. Pero hindi natin nakikita sa kanila na kailangan na mag-church. Pinakikita lamang nito that they lost their hunger for God. Hallelujah. In Psalms 92 verse 13 and 14, ang sabi doon, those that are planted in the house of the Lord shall flourish. Yumayabong, lumulusog, umuunlad sa bakuran ng Diyos. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. Hallelujah! Ganda ng salita ng Diyos.
Yung lagi nandoon sa bahay ng Panginoon, sila ay yayabong, sila ay lulusog, sila ay uunlad kapag nandoon ka lagi sa bakuran ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So, hungry people are planted in the house of the Lord. Kapag meron kang pagkagutom spiritual, meron kang pagkagutom sa Panginoon, you are planted in the house of the Lord. Sila ay nakatalaga sa isang local church. Hallelujah. Okay, so, pangilan na yan, pangatlo. So, ang pang-apat na pruweba, we lose our appetite for the things of the world. We lose our appetite for the things of the world. Kahit na tayo ay maraming bagay na nagawa at napapanood na hindi naman kasalanan, subalit hindi dapat ito ang mag-control sa ating buhay. Ang ating pagmamahal at hunger for God ay kadalasan nasusukat ito sa ating kawalan ng pagnanasa sa mga makamundong mga bagay. And the Bible says, love not the world, nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Mararanasan natin na mas mainam ang ating relationship with God than the entertainment ng mundo. When we love the world and the things of the world, we lose our love for the Father. On the other hand, we will lose our desire for the things of the world when we develop our love for the Father. Hallelujah. 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 We lose our appetite. Nawawalan yung gana po natin sa mga bagay sa mundong ito. Yung entertainment na ino-offer ng mundong ito. Mas pinahalaga natin yung sinasabi na wag nating mahalin, wag nating makiayon sa sistema ng mundong ito. Okay, pang-apat na yon. Okay, sa pang-lima, we are joyful and excited about the things of God. Ito yung isa sa mga pruweba pa. We are joyful and excited about the things of God. Hallelujah. Nagagalak po tayo, excited tayo dun sa mga bagay tungkol sa Diyos. Okay, in Romans 14 verse 17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. The Bible says that the kingdom of God is not meat and drink but righteousness, peace and joy and in the Holy Spirit. Pag naging boring ang Christian life mo, ibig sabihin maaaring nawawala ang iyong hunger for God. Sapagkat ang hungry people ay laging excited and enthusiastic. Ang hungry people ay laging nananabik at masigasig. Siya ay masaya sa mga bagay tungkol sa Diyos at sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Gustong-gusto na pag-usapan si Lord at ang kanyang ginagawa. Hallelujah! Hallelujah! So, we are joyful and excited about the things of God. At isa pa, we easily receive the blessing of God. Ano ba ito? Ang ganda nito. We easily receive the blessings of God. Okay, punta tayo sa Kawikaan 27, talatang 7. Ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot-putyutan. Ngunit sa taong gutom, matamis kahit ang ampalaya. Kawikaan 27, talatang 7. Ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot-putyutan.
Ngunit sa taong gutom, matamis kahit ang ampalaya. Ang ibig sabihin dito, sa pangkaraniwan, ang taong gutom ay hindi delikado. Ang taong gutom ay hindi maselan sa pagkain. Kahit hindi masarap, nagiging masarap na din. Ganon din sa taong gutom sa Panginoon. Sila ay madaling ma-edify at madaling ma-bless. Ibig sabihin, madaling makapagbigay ng magandang halimbawa at madaling mapagpala. Kahit paboring ang sermon, ay napagpapala pa rin sila. Laging may nakikita ng pagpapala na tatanggapin mula sa sino mang pinili ng Panginoon na nangangaral o naghahayag ng kanyang mga salita. Sila yung laging nagtitake note during the sermon time. Purihin ng Diyos. They have an open and teachable attitude. Kahit na sa simpleng katotohanan ay nabe-bless sila. And these are the proof. Having hunger for God. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to conclusion. Hallelujah. Ang spiritual hunger ay pinakamahalagang katangian na tinitingnan ng Diyos sa ating mga buhay. Spiritual hunger is one of the most important keys to the blessing and presence of God. One of the most important, pinaka-importanting susi to the blessing and the presence of God. And it also brings great delight to the very heart of God. Hallelujah. Spiritual hunger or kaya yung hunger for God, ito po ay nagdadala ng great delight ng laking galak sa puso mismo ng Diyos. Hallelujah. And take note of this, brothers and sisters. It is the most important quality that God looks for in our lives. The Bible says, "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him." Sabi ko nga kanina, yung mga loyal, yung mga tapat, yung hindi divided ang kanilang puso at sila ay committed sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nagmamasid ang Diyos, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Kaya, as we go through this year, let us develop our hunger for God. Yamang ito ang katangian na pinakahahanap-hanap sa atin ng Panginoon. Kaya tandaan natin ang mga benefits o ang mga benepisyo ng may develop spiritual hunger. Hallelujah. Hallelujah. I-develop natin ang ating hunger for God dahil you will be satisfied and fulfilled. Develop mo ang iyong hunger for God because you will experience the refreshing and the power of the Holy Spirit. We have to develop our hunger for God because we will influence others for Jesus. Then, prove to yourself ang hunger mo for God. Ang hunger natin sa Panginoon, ito ay nakikita. Makikita at makikita ito. Ito po ay madadama o nadarama at magiging kapansin-pansin ito. Hallelujah. Because we will do anything, go anywhere, just to meet God.
We will love to spend time in God's presence. We will have a desire to meet with other Christians. We lose our appetite for the things of the world. We are joyful and excited about the things of God. And finally, we easily receive the blessings of God. Magkaroon ka ng regular evaluation of these proofs of your hunger for God. Hallelujah. Kaya, ikaw, kapatid, ikaw, kaibigan, nais mo rin bang magkaroon ng hunger for God at maranasan ang kapunuan o ang contentment or ang satisfaction mula sa Panginoon? Lumapit ka kay Jesus. Maniwala ka na namatay siya sa krus para sa iyo. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at tanggapin mo si Jesus as your Lord and Savior of your life. Mararanasan mo ang pagbabago sa buhay mo at hindi ka na makakatulad sa dati. So at this moment, I want you to close your eyes. If you want to receive Jesus as Lord and your Savior, and pray this prayer with me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw na nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon mo, tagapagligtas, at maranasan mo rin ang mga pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Sumunod ka sa panalangin. Panginoong Jesus, nagkasala po ako at humihingi ng kapatawaran. Kinikilala ko po na namatay ka sa krus para sa akin. Kaya po ngayon ay inaanyayahan po kita, Jesus. Pumasok ka sa aking puso, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Pagharian mo po ako mula sa oras na ito. Salamat po, Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, kung tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior mo, kapatid, alam niyo ba na masaya, nagdiriwang ang buong kalangitan kasi merong nagbalik loob sa Diyos. Asahan mo, may mga pagbabago na magaganap sa buhay mo. Patuloy ka sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, patuloy po tayong manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Ama naming Diyos na mapagpala, sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagkaloob sa amin ng buhay. Ikaw na nagmamasid sa mga tapat sa iyo upang punuin ng pagpapala mo. Ikaw na Diyos na mahabagin. Hallelujah. Itinataas ka po namin. Dalangin po namin na ma-develop po namin ang pagkakaroon ng pagkagutom sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Yesus. Hallelujah. Ang Panginoong Yesus sa oras na ito ay gumagawa sa iyong buhay. Nais ng Panginoong Yesus na pagpalain ka sa oras na ito. Hallelujah. Dahil sa pagtitiwala mo at sa hunger mo sa Kanya, God is touching
Someone at this moment, hallelujah, meron dito na pinagagaling si Lord. Pinagagaling si Lord, hallelujah. Merong pinagagaling si Lord sa oras na ito. Pinagagaling sa kanyang sakit sa tiyan, hallelujah. Tanggapin mo ang kagalingan, tanggapin mo ang kagalingan, hallelujah. Dumadaloy ngayon ang pagpapagaling ng Panginoong Hesus. Kagalingan sa mga sakit at karamdaman, hallelujah. Palayasin mo ang sakit na yan na nagpapahirap at nagpapahina sa iyo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, at angkinin mo ngayon ang kagalingan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kapatid, sa oras na ito ay gumagawa ang Panginoon sa buhay mo. May pinalalaya ang Panginoon sa bisyo. Kung ikaw ang pinalalaya na ito, tanggapin mo ang pagpapalaya ng Panginoon. May pinalalaya ang Panginoon sa bisyo. May pinalalaya ang Panginoon sa oras na ito sa droga. May pinalalaya ang Panginoon sa kasalanan. May pinalalaya ang Panginoon sa pananakit sa asawa. May pinalalaya ang Panginoon ngayon sa pangangalunya. May pinalalaya ang Panginoon ngayon sa pangbubuli. Tanggapin mo ang kalayaan mula sa Panginoong Hesus. Kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa kawalan ng pag-asa. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. At sa oras na ito, tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos. Sabihin mo, amen, o kaya tinatanggap o I receive pag nabanggit ko ang nais mong blessing mula sa Panginoon. Hallelujah. Tagumpay sa trabaho, tagumpay sa negosyo, tagumpay sa pag-aaral, tagumpay sa pamilya, tagumpay sa ministry, tagumpay sa pagdidisipulo o pagdidisciple, tagumpay sa kalusugan, tagumpay sa kaligtasan ng mga magulang, kaligtasan ng mga kapatid, at mahal sa buhay, maging tagumpay sa karir. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Idinudulog po namin sa iyo, Lord, ang aming bansang Pilipinas. Ikaw po ang kilalaning Diyos ng aming bansa. Pagalingin mo po ang aming bayan. Hallelujah. Pagalingin mo po ang aming bayan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. 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 Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang lahat ng pagpapala mo. Sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. God bless you, brothers and sisters.